Bawat isa ay makakaupo.
tayo sa ang pagtukso kay Jesus, yung po yung ating lema. Tingnan po natin ang inyong mga banal na kasulatan. Magpapagbukas po kayo sa aklat ng Mateo. Mateo chapter 4, from verse 1 po ito hanggang verse 11. Mateo kabanata 4, talatang 1 hanggang 11. Ang sabi niya rito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diablo. Doon, 40 araw at 40 gabi, nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sapagkat, pagkatapos, verse 5, pagkatapos ito'y dinala siya ng diablo sa talumpok ng templo sa banal na lungsod. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi ka matalisod sa bato. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Verse 11, last verse, at iniwan niya siya ng diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. So, ayan po ang, excuse me po, ang kasaysayan ng pagtukso po ni pagtukso ng diablo kay Jesus. So, ang kwento ng buhay ni Jesus nung siya ay bago siya nag-minister, bago siya nag-aral, bago siya gumawa ng lahat ng mga himala at kababalaghan, ang sabi ganon ay nagpabautismo muna siya. So, nung panahon na yon, si John the Baptist ang siyang nagpautismo kay Jesus. At nakalagay sa banal na kasulatan na lumapit siya kay Juan upang siya ay bautismuhan. At nung siya ay binautismuhan, pag-aho niya, ang sabi ng gano'n ay merong bukas ang langit at merong bumaba na isang kalapate. Yun ay ang Espiritu Santo na nagkaanyong kalapate at yung kalapate ay lumagay sa kanyang balikat at merong isang tinig na nagsasabi na ito ang kaisa-isa kong anak at tulus ko siyang pinahulugan. So sa tatlong bagay, sa bagay na ito ay maliwanag na ipinakikita nito na ang Diyos ay tatlong persona. Ang Diyos Ama na nagsasalita sa kalangitan, ang Panginoong Jesucristo na siya ay
nabautismuhan na nakatayo doon. At ang Espiritu Santo, sabi gano'n, na nag-atong kalapate. Ay doon pa lamang ay paliwanag na po yung tinatawag na tatlong persona. Po, hindi lang po isang persona, tatlong persona. Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Sapagkat si Jesus ay ipinanganak siya sa pamamagitan ng paglukog o pagkilos sa isang mapaghimalang paraan. Diba? So, nagkatawang tao, kailangan niya talagang magkatawang tao ay upang maging, sabi nga, siya yung ating halimbawa. At after niya na siya ay nabautismuhan, ang sabi ng ganon, siya ay nag-ayuno. So, nung mga panahon na yun, wala pa siya, hindi pa siya nag-minister kasi ang ginawa niya, nung after siya mabautismuhan, siya ay nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. 40 days and 40 nights. So, bibihira sa tao ang ganap na physically. Sa araw pa nga lang, sa kainan pa lang, nagugutom na tayo, di ba? Nagrereklamo na tayo. So, bakit kasi dumarating dito sa punto na ito ay upang ipakita sa atin ang banal na kasulatan na bagaman tayo ay tao, meron din tayong dapat lakas at tatag sa lahat ng mga tukso sa ating mga buhay. Diba? Kaya si Jesus ay napakahirap ng sitwasyon, napakahirap ng nararamdaman niya na nasa gitna siya ng isang sitwasyon na hindi niya wari malaman sapagkat tingnan natin gutom siya. Ang kanyang physical na katawan ay gutom na gutom. Wala siyang lakas. Subalit, ang sabi ng ganon, ang kanyang espiritu ay napakalakas. Noong time na yon ay nais lamang na ipakita ng Panginoong Jesus sa atin, mga mananampalataya. Kaya nung time na sasalita siya kay Pedro, sabi niya, hindi man lamang ba kayo makapagpuyat na kahit na isang oras man lamang sa pananalangin? Sabi niya, di ba, nung nananalangin siya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, ang Espiritu ay nakahanda, subalit mahina ang laman. So, yan yung ipinakikita at pinapaalam ng Panginoong Jesus. At nung time na siya ay naroon na, tinutokso na siya, napakahirap ng kanyang sitwasyon, subalit ano po ang nakita natin? Inihanda muna kasi siya. Inihanda siya. At ano sabi? Pinakita pa rin dito yung lakas kung paano natin gamitin at ipamuhay, panindigan ang salita ng Diyos. Diba? Nanindigan siya eh. Nanindigan siya sa salita ng Diyos. Pero ano ba ang ginamit ng Diablo? Para siya ay pusuhin, para paniwalaan siya. Diba? Salita ng Diyos din eh. Kaya sabi niya lang, lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yan lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya maraming nag-aanyong Krisyano ngayon. Maraming nag-aanyong pastor ngayon. Maraming mag-anaral na sinasabi. Pero kinakailangan handa ang ating espiritu. Kasi kapag ang puso mo ay tapat at totoo, ang espiritu ng Diyos ay tutulungan ka para makilala mo ang tamang aral. Kung ito ay tamang aral at hindi ito ay kung ito ay tamang aral o ito ay bula ang aral. So, nauunawaan po dito. Kaya kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, ay dapat po natin salisikin mabuti at magpakalakas tayo sa Espiritu.
tayo sa spiritual na buhay. Sa ating buhay spiritual. Upang anuman yung mga tukso. Mabibigat yung tukso na ito. At kung paano si Jesus ay tinukso ng diablo sa ilang, yun din yung tukso ngayon sa sanlibutan ito na nararanasan po natin sa ngayon. Wala pong pinagkaiba yung tukso ng diablo kay Jesus sa tukso ng diablo sa ngayon sa bawat isang Kristyano upang tayo ay malinlang. Kaya maraming Kristyano, maraming mananampalataya, lalo't na doon sa mga matatalinong pastor, sa mga matatalinong magagawa ay nalilisiw. Kinukurap nila yung isipan ng mga Kristyano, lalo pat pag mahina pa ang iyong pananampalataya. Kasi bakit? Maniniwala ka sa kanya, pastor din yan eh. Maniniwala ka sa kanya kasi matalino yan. Bible school graduate yan, doctorate yan. Pero aakayin ka lang pala sa isang buhay na kung saan ay iyong ikakapapahal. Kaya dapat po tayo magbantay, magtiyaga po tayo, at makita natin yung ating pagpapalakas sa ating buhay spiritual. Naunawaan po natin. So, pakinggan po ninyong mabuti. Tingnan po ninyo ang inyong Biblia sa Mateo chapter 4, verse 1 to 11 para makita po ninyo. Tatlong tukso po ito na ibinigay kay Jesus. Three temptation of Jesus. Tatlong bagay po ito na tukso na ibinigay ng diablo kay Jesus. Ano po ito? Ano po ito? Una, ang pinatawag na tukso sa kanyang physical. Physical temptation. The physical temptation. Sabi niya, do what feels right. Bakit physical ang unang tinutokso ng diablo? Sapagkat kung ano yung nararamdaman mo, yun yung ginagawa mo. Kaya ang unang tinira ng diablo ay yung kanyang physical. Dahil ano ba ang sitwasyon? Ano ba ang kalalagayan ni Jesus ng mga panahon na yon? Una, nahihina siya. Pangalawa, gutom na gutom siya. O, diba? Kaya kung ano yung nararamdaman mo, yun ang gagamitin ng diablo upang ikaw ay lupigin, upang ikaw ay tuksuhin. Kaya ano ba ang sabi niya? Ano ang sabi niya sa verse na ito? Verse 3 to 4. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Saan ba bumibigay ang tao sa panahon natin ngayon? Di ba, pagka nagugutom ka na, kapag ka nangihina ka na, bakit kung minsan ipinagpapalit ang gawain ng Diyos sa paglalabada, sa pagtatrabaho? Ano ang nakikita natin doon? Dahil yung physical ang tinitingnan nila na wala silang makakain. Pag sila ay hindi nagtrabaho, hindi sila kakain. Subalit kung babalikan po natin ang nakaraan, kaya nga hindi mo po pwedeng isinasay o baliwalain ang Old Testament eh. Bakit? Ito'y salita ng Diyos. Sabi sa Biblia, lahat ng kasulatan ay kinasihan at ito ay magagamit mo sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtutuwid sa maling aral, at sa pag-akay sa matuwid na gawain. Diba? Kaya hindi natin pwedeng balikan po natin ang nakaraan.
totoong sumamba sa Diyos at mag-alay ng kanyang buhay ng tapat. Isang araw, sabi ng ganon, 6 na araw na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Isang araw ang hinihingi ng Diyos sa'yo upang siya ay iyong sambahin, upang siya ay iyong pasalamatan, upang siya ay iyong paglingkuran. Subalit nagagawa ba ito ng mga mananampalataya? Karamihan po ay hindi. Bakit? May pasok ka, may trabaho ka. Yung iba namang salat sa buhay, kailangan niyang pumasok sa kanyang amo upang makapaglabada, maglinis ng bahay, sapagkat kung hindi siya papasok, wala siyang kakainin. Bakit? Wala kasi siyang Diyos. Bakit nagagawa ng tao na mas inuuna ang trabaho kaysa sa sumamba sa Diyos? Sapagkat ang kanyang kaisipan ay binulag ng diablo. Kaya nga ang tuksong pisikali, kung ano yung nararamdaman, yung mga makalamang pagnanasa, yun ang physical na nagiging dahilan kung bakit ang tao naaakay sa mga karumal-rumal na kasalanan. Dahil kung ano ang nararamdaman ng laman. Sino sa atin ang nananalangin? Na Panginoon, dahilan ng aking pagkakasala sa'yo ay ang aking pagnanasa ng aking laman. Nakikiusap ako, patayin mo ang pagnanasa ng aking laman upang makasunod ako sa iyo. Ilan ang nananalangin? Ako po'y panalangin ko po yan. Totoo po yan, panalangin ko po yan. Kung magsasalita lang ang Diyos sa inyo, magsasabi po ang Diyos sa inyo. Yun po lagi ang pinag-pray ko sa inyo. Kung ang katawang lupa kong ito ang nagiging dahilan pag nakasala ko sa iyo, patayin mo ang pagnanasa ng aking laman. Hayaan mo makasunod ako sa iyo katawang lupa. Sapagkat ang buhay ko ito, ano mapapala ko sa makalamang pagnanasa sa sarili ko? Kung akaluluwa ko naman ay mapapahal at pagmumuhay ako sa sarili. Diba? Ilan? Ilan saan? Dapat makita natin yun sa buhay natin. Nalakas po ng puso ng laman. Kaya lagi po sa tuwing ako ay nananalangin, lagi po sinasabi, patayin mo ang pagnanasa ng aking laman. Hayaan mo mabuhay ako sa lakas ng iyong kapangyarihan at ng iyong Espiritu. Ang aking mga paa, dalhin mo ako sa lugar sa tao kung ano ang kanilang pangangailangan. Spiritually, emotionally, yun yung kaya kong ibigay. Kasi buong buhay ko ay pinagkakatiwala ko sa iyo. Kaya yung physical na katawan, yan man. Diba? Yung ating mga pagnanasa, alam na po natin, hindi na natin dapat isa-isahin pa. Kailangan po natin i-alay sa siya. Subalit ano sabi ni Jesus? Dahil ginamit ng diablo ang salita ng Diyos. Kaya tandaan natin, laging sinasabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yan lamang na sumusunod. Diba? E tingnan mo, nabubulgar na ngayon yung mga malalaking kaharian dito sa lupa. Diba? Nabubulgar na marami ng mag-aaral, marami ng mga nag-aanyong Krisyano, pero hindi nakikita ang pagiging tunay na Krisyano sa kanilang mga buhay. Bakit? Napakalakas ng tukso, iiral na tukso sa kanilang pananampalataya. Sige nga, gawin mo nga tinapay ang batong ito. Sapagkat, ang sabi ng ganon, siya ay nagugutom. Kaya sinabi ng diablo, gawin mong tinapay ang batong ito. Subalit, ano sabi ng Panginoon? Ang sabi ni Jesus, nasusulat, hindi
harapan ng Diyos. At hindi ka makakapasok pa rin sa kaharian ng langit. Dahil tatandaan natin na dapat pantayan. Mas dapat na lamang ang spiritual na buhay mo kaysa sa iyong physical. Bakit ang tao mga nagkakasakit? Bakit ang daming sakit at karamdaman ng tao physically? Dahil sa makalamang pagnanasa. Ang daming may diabetes. Ang daming may high blood. Ang daming mga may arthritis. Diba? Ang daming may mga sakit sa puso. O, diba? Yung high blood na lang, yung arthritis, yung diabetes na lang, yung cancer yan eh. Sa katawan. Bakit? At anong naging dahilan? Dahil masyado nating pinakikinggan kung ano yung ating nararamdaman. Nagkaroon ka unang sakit pa lamang, pina-check up mo, sabi ng doktor, bawal na sa'yo ang mga matatamis. Kain ka pa rin ang kain ng matatamis, makamatay na alang, hindi bakit ba nakasarap? Di ba? Ganong katwiran. Pwede ka namang magulay, mahalin mo yung buhay mo dito sa lupa na pinagkatiwala ng Diyos sa'yo sapagkat may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos ay maging malusog ka. At habang ikaw ay malusog ang iyong katawang lupa dito, ay may magagamit ang Diyos upang gampanan mo kung ano ang tungkulin nais na ipagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kaya pag sinabi na medyo bawas-bawasan mo, bawas-bawasan mo na. Lalo na yung ating lamay, ang sarap eh. Diba? Sabi nga ng isang doktor, ay ang lechon